Apat ang nasawi at isang nasugatan sa pinagsama-samang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Mahigit 100,000 individual naman ang naapektuhan mula sa 6 na rehiyon. Kabila rin ang iniwang pinsala ng sama ng panahon. Sa Metro Manila nga, kahit ang ilang bagong aspaltong bahagi ng EDSA, naging malubak. Report si Marisol Abduraman. Wala ng bagyo. Pero maghapon pa rin maulan sa Baguio City. Tanaw sa Quezon Road ang malakas na agos ng tubig mula sa bundok. Sa Baguio Bawang Road sa Barangay Irisan, may ingat sa andar ang mga sasakyan dahil sa baha. Sabi ng DPWH, kinukumpuni kasi ang kanal doon kaya bumaha. Pag ganitong panahon, dinidiscourage po namin yung mga tourism activities dito. Lalong-lalo na po yung kung hindi naman po importante para po hindi na po maapektuhan yung safety. Sa La Trinidad, Benguet, napuruhan ang mga taniman, gaya ng pamosong strawberry farm. Kahit masama ang panahon, ilang strawberry farmers ang nagtsatsagang bunutin ang kanilang mga pananim na ilang araw na raw lubog sa baha. Susubukan daw nilang ilipat yan sa ibang lote para kahit papano ay mapakinabangan pa. Ang mga tanim na litsugas doon, hindi na raw maisasalba. Ilang taga-barangay Lubas naman ang lumikas na matapos pasukin ng baha at putik ang kanilang mga bahay. Naninulbos pa ako, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nung pumunta kami dito sa baba, saka ko na lang naisip nga, kung nandun pa kami tapos biglang lalakas pa yung tubig, hindi ko na alam. Pinilikas namin kasi nga lumalakas yung ulan, yung tubig na nanggaling sa bundok, delikado, kaya pinaano ko, so na pinilit ko. Agad namang nagpaabot sa kanila ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Ngayong gabi, itinaas na sa critical level ang Marusay Sinocolan River sa Calasiao, Pangasinan. Umabot na kasi sa 8 feet ang antas ng tubig. Pinayuhan na ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog na lumikas. Above normal level na rin ang 4 pang ilog sa probinsya. Babala ng Kapitolyo, huwag lumusong o maligo sa mga ilog na yan. Ayon sa mga otoridad, 52 barangay sa Pangasinan ang apektado ng malawakang pagbaha. Sa Paluan Occidental, Mindoro, umapa ang tubig ng spillway sa katabing tulay dahil sa habagat. Inabot ng 1 oras bago nakatawid ang mga stranded na motorista. Sa Maasim, Sarangani, nagbusulang dagat ang bahagi ng National Highway. Ayon sa MDRRMO, nagbaha sa highway dahil walang lagusan ng tubig papuntang dagat. Hindi pa rin tapos ang ginagawang drainage canal ng DPWH. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan sa lugar. Nagpabaha rin sa Metro Manila ang masamang panahon. Ang mga bagong asfaltong bahagi ng EDSA nalubak. Sa bahagi ng Kalayaan southbound, kita ang mga malalalim na uka na puno pa ng tubig. May ganyan din sa busway sa EDSA Estrella. Abala at delikado yan sa mga motorista, lalo na't 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan ng GMA News ang mga taga-DPWH na tinatapalan ang mga lubak. Kaya pansamantalang hindi nadaanan ang bahagi ng busway hanggang bahagi ng Buendia. Katatapos ng Phase 1 ng road reblocking ng EDSA na sinimulan bispiras ng Pasko noong 2025. Ginastusan yan ng 1.2 billion pesos. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng DPWH tungkol sa mga nasirang bahagi ng EDSA. Marisol Abduraman, GMA News.